Magandang gabi mga kababayan, magandang umaga sa lahat po ng mga OFW ng mga kababayan natin. Luzon, Visayas at Mindanao. Lalong-lalo na po sa mga kapatid po natin sa kapatiran. Ngayon po ang ating pag-uusapan po, grabe mga kababayan, may mabubuljack. Net25, yung mga angkor ng Net25 po, mga idol natin yan. Alam nyo ba mga kababayan? Binanatan itong si Claire Castro. Ikaw, Claire, ang reyna ng mga fake news. Sir Nelson, pinagtanggol si Senator Bato. Nako po, mga kababayan. Nakatikim po ng matinding bulljack itong si Auntie Claire nyo. Kasi binabanatan ba naman si General Bato? Ayon sa kanya, hari daw ng fake news ito. Pumapatol sa artificial intelligence. Meron kasi mga kababayan sa FB, itong si General Bato, nag-share po. Meron kasing na-interview doon mga kababayan, yung bata, na kung sang-ayon ba siya sa impeachment ni Sara Duterte. Ang sabi ng na-interview, ayaw niya. Selective lang daw ang ginagawang kunwari ayaw nila ng korupsyon. Bakit si Sara lang daw? Ito yung sinasabi natin mga kababayan. Kung gusto nila na mawala ang korupsyon, lahatan dapat. Hindi yung iisa lang yung binabanatan nila. Si Sara Duterte lang ba ang may confidential fund mga kababayan? Ngayon po, ito na po. Pakinggan po natin itong banat po ng mga idol natin na si Sir Nelson at ang kanyang kasama. Ito na po. Claire Castro, reyna ng mga fake news. Naku po, nakakahiya ito, mga kababayan. Ito na po siya. Ito naman dyan, ang isa pa, ha? Bago pa magtapos. Pinagtatawanan ngayon yata sa social media si Senador Bato de la Rosa, dahil sa pag-share niya ng isang AI-generated content tungkol sa impeachment ni BP Inday Sara. Bakit? Ano yan? Itong AI ito, may buhok na siya dito. hindi ko pa nakita Di ba ba? Ako hindi pa nakita ko na. Ano ba yung siner ni Senador Bato? Siguro yung part lang para maintindihan natin kung ano ito. Tingnan natin kung nandyan. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayun. AI pala yun. AI. At may nakalagay naman na AI generated. So naglabas. Mga kababayan, ano masasabi nyo? Itong si Auntie Claire, binanatin si General Bato, na pati daw AI, binapatulan. Sabi nga ni General Bato, wala akong pake kung AI ito. Ang importante yung mensahe. Hindi kasi maintindihan ng mga pulahan ito, mga bangagan na 80-80. Alam niyo naman mga kababayan, naku po. Alam niyo naman mga pinklawan, dilawan, magkakasama yan sa mga pulahan. Magkakaisa ng isip yan, magkakaisa ng utak. Di ba pati rally ng Iglesia ni Cristo ayaw nila? Wala talaga sa ayos. I-check po natin. Tapos sinasabi nila, sila daw ang taong bayan. Totoo, kayo po ang taong bayan. Paano naman yung mga yung mga ayaw sa inyo, hindi nyo sinasama? Sinasarili nyo ang taong bayan? Nek-nek nyo. Akala nyo kayo ang totoo. Paano naman kami? Kayo lang yan. Napakarami namin na silent lang. Na sumusuporta mo kay Sara Duterte. Ituloy natin. Paano mabuljak ni Canelson at ng kanyang kasama? Itong si Auntie Claire. Naku po mga kababayan, kumain ng lugaw ito. Nawala na ang utak nito. Itong reyna ng mga fake news. Ituloy pa natin. Basta si Senador Bato? Hindi. May ibang mga nag-post niyan. At sinare lang ni Senador Bato. Okay.
Kaya pala may panawagan naman si Yusek Claire Castro. Eto Ay, naman yung sige, reaksyon ni tuloy mo. Yusek Castro tungkol dyan. Pakinggan naman natin. Not knowing what's going on in my business. That's what. Mga kababayan, grabe ano? Nakakatawa no, mga kababayan ano? Nakakatawa sila no? Matindi. Mabubuljak talaga si lola nyo dito mga kababayan. Naku po, talagang mayayari tayo dito. Sabi nyo mga kababayan. Keeps me up at night. The fact that we run on Monday.com and that it takes our day. Ituloy natin ha. Ano ba ang sinabi ng mga host ng Net25? Naku po mga kababayan, lumalabas talaga ang katotohanan. Sinong paniniwalaan nyo? Si Claire Castro o yung dalawang idol natin na si Canelson sa Net25? Naku po mga kababayan, mabubuljak talaga mga taong to. Ituloy pa natin ito. Ang pag-share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawala ng tiwala kung mismo sa matataas na opisyal nanggagaling ang mga disinformation at fake news. At mabuti po at ito ay na-correct at napansin po ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin, kahit po ang PCO, ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news, pero mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Ayun. Pero teka lang, ang tinutukoy ba niyo yung Senyero Senador Bato? Ito mismo. Alin doon ang fake news? May fake news bang? Yun nga sinasabi natin. Siguro akala niya, ito ang problema kapag hindi nakakaalam sa AI no? Okay. Akala niya lahat ng AI-generated content ay fake news na kagad. Okay. Una hindi naman ito news. Oo. Meron lang itong dinadramatize na mensahe, di ba? Na bakit nga naman i-single out mo? Pwede ba akong mag-request? Yan, may nakalagay naman na AI-generated Hindi, request ko lang. Ulitin nga natin. Kasi yung content, gusto ko lang makita yung content. Di ba AI ito? Yung sinabi nung, yung boses. Direct, pakapulit mo nga. Kasi i-assess lang natin. Kung alin yung fake doon. Kung alin yung fake yung sinabi niya. Kasi pwede sabihin natin, fake talaga yung mga tao. Pero yung bang message ay pwede mo bang sabihing fake yun? Na ibig sabihin, hindi ba, wala bang merit yung sinasabi? Pakinggan nga natin. Direct, ulitin lang natin. Sige nga, pakinggan natin ulit. Video. Excuse me, pwede ba kitang matanong? Yes po. Pabor ka ba sa impeachment ni VP Sara? No. Bakit? Because it is obviously politically motivated. I mean, maraming may confidential funds sa gobyerno, iba nga billions pa. But why single out the VP? They want justice, but their justice is selective. If these politicians are really serious in cleaning up the government, then investigate all at isama na nila mga sarili nila. Ayun. Tama naman. Kung pakikinggan mo, tama naman yung mensahe. Walang problema. Wala namang masama doon sa binanggit. Yung itsura nun ng bata kasi siya ay gawang AI. Baka yun ang tinutukoy niya na ang... Pero hindi yung content, ano? Sabihin yung drawing, ano? Mukhang... Ang problema siguro sa post... Alam niyo mga kababayan, pag-aralan nating mabuti, ano ang fake news doon? Kung may merit naman ng mensahe ng video, anong ano doon? Nasaan ang ano? Nasaan po ang fake news doon? Sige nga po, kayo nga po ang mag-reaction mga netizen. Auntie Claire, saan ang ano doon? Ibig sabihin, hindi valid yung merito ng mensahe ng video? Ano? Mga kababayan, mag-react kayo dito. Para sa akin baka sinasabi ni Auntie Claire na lahat ng AI fake news. So, ibig sabihin yung sinasabi ng AI, yung na-interview, bakit nyo sinisingle out si Sara Duterte? Kung talagang gusto nyong masugpo ang corruption sa Pilipinas, why single out Sara Duterte? Bakit siya lang ang tinitira nyo? Bakit hindi nyo lahatin
Yan po ang sinasabi nilang AI na galit yung mga pulahan, mga 80-80, pinklawan, dilawan. Binabanatan nila itong si General Bato, itong Senator Bato. Binabanatan po. Ngayon po mga kababayan, binanatan sila ngayon ng angkor ng Net25. Napakain sila ngayon ng hindi makain ng aso ngayon. Ituloy pa natin. Ni Senador Bato, pakita mo nga yung may mga bilog-bilog. Ay sinabi niya na yung mabuti pa ang mga bata na nakakaindis sa mga pangyayari. Makakinig kayo, mga yelo at komunista. Yun siguro ang problema kasi akala niya totoong bata ito. Baka akala si Senador Bato. Totoong bata. Ayun. Pero yung sinabi niya kasi, wala akong makitang mali. May punto May punto. Well, maliban na lang kung iba yung paninindigan mo doon sa issue. Hindi diba? Kasi wala ka namang tututulin mo ba yun na kung gusto mong maglinis, edi dapat lahat na isama mo na. Kung gusto mong questionin ang confidential fund, ba't mo isi-single out nga naman yung isa? Ayun. Diba? May punto naman yun. Diba? Pero ang punto siguro ni Yusek Claire, hindi totoo yung bata ng sasalita. Yun lang. Ayun. Ang problema, Jen, pagka sinabi mong fake news, dapat yung content di ba? Tama. Yung mensahe. Ang problema, si Yusek Claire Castro ay parang meron na namang pinakawalang peke na impormasyon. Okay. Anong... Ito yung tungkol sa di umano ay pag-amin ni Pangulong Duterte na siya ay gumagawa ng krimen. Matatanong mo last week. Okay. Nag-file yung abogado niya ng petition for temporary release. O siya ay dadalhin sa isang bansang malapit sa Daheg. Nakalagay kasi doon na sa isang statement na he will not continue to commit crimes. Diba? Sabi niya, umamin yung abogado. Na hindi doon niya... Hindi nagagawa ng krimen. Ibig sabihin, umamin na. Gano'n. So yun ang punto ni Yusek. Ang problema, hindi niya yata nabasa yung Rule 118 at 119 ng ICC Rules of Procedures and Evidence. Okay. Na kung ikaw ay hihingi ng interim release, dapat number 1, may mga kondisyon. Number 1, they are not a flight risk. Okay. Binanggit yun sa statement. Hindi ka flight risk. Okay. Binanggit yun sa unang statement ng abogado. Mga kababayan, sa edad ni Tatay Digong, sa tingin nyo flight risk pa siya? Makakagawa pa ba siya ng krimen, mga kababayan? Sa edad niyang 80-year-old? Delikado pa ba siya, mga kababayan? Para sa akin, hindi na po, matanda na po siya, mga kababayan. Diyos ko naman, Auntie Claire. Tignan nyo, nasupalpal ka tuloy ni Kuya Nelson at nung kasama niya na idol natin. Idol natin yung dalawang yan sa Net25 ayaw nyo kasing maniwala Mas marami pong matatalino na nakakaintindi ng katwiran kaysa sa inyo. Kita nyo, nasupalpal kayo ng kabobohan. Mga kababayan, matindi mga kababayan, tuloy pa natin. Number 2, they will not obstruct the investigation or proceedings. Okay. And number 3, they will not continue criminal conduct. So hindi niya ipagpapatuloy ang anumang gawaing kriminal. Okay. So kung ikaw ay hihingi ng interim release, babanggitin mo na hindi po ako gagawa ng... Hindi ako flight risk. Hindi ako flight risk. I will not obstruct investigation. And I will not continue criminal conduct dahil ito ay standard procedural language na nakalagay na dun So nung ginamit ng kampo ni Digong... Nung abogado, sinabi niya, naku po, umamin na po. This AI transforms a kid's photo into a... Antindi, mga kababayan, Matindi si Manang Claire, akala mo, akala mo, siya lang yung tama, Akala mo siya lang yung tama pagka gumagawa ng reaction,
Akala mo sila yung magagaling di ba mga kababayan? Akalain nyo, di ba? Anong masasabi nyo po? Di ba mga kababayan? Kaya nasusuplak kayo ng Net25 mga kababayan, di ba nasuplak sila ng Net25? Wala. Kaya wala kayo sa katwiran. Kaya maigi pa na personalized storybook parents tayo, will pay for. Here's how it works. Just umamin na rin, hihinto na niya paggawa ng krimen. Ibig sabihin, talaga inamin niya na gumagawa siya ng krimen dati at ngayon titigil na siya. Oo nga, no. Saan ka naman nakakita ng abogadong ganyan, di ba? Na spokesperson pa ng Malacanang, Jen. Di ba? Di ba ako sa tingin baka kanyang sariling opinion lang yan ata yung punto. Yun nga, ang problema, sarili mga opinion, karay-karay mo yung palasyo ng presidente, di ba? Bagay, oo nga, no? Ay, naku. Kahit pagtatanungin nyo pa yung ibang abogado, wala nag-file ng interim release, di ba? Kasi ang lahat na sasabihin na, hindi na po ko, hihinto na po ako sa paggawa ng anumang krimen. Ibig sabihin, ang pwede lang mag-file ng interim release ay yung mga aamin sa kasalanan, di ba? Parang ganun ang gusto mo sabihin dito. Nako. O sino ang, hindi ba fake news yun? Yun ang Kasi tingin ko mali lang ang pagkakaintindi. Nino? Mga kababayan, ibig sabihin mga kababayan dito, Manang Claire, ba't mo sasabing umamin na? Ang sinabi dun sa interim release na yung mga kondisyones, flight risk, do not take command, do not take or do not commit any crimes anymore. Mga yan, mga kondisyones yan. Kaya tuloy nasasabihan ka na Attorney Nokis, minsan kasi sablay ka. Di ba mga kababayan, sablay na sablay tong reaction ni abogado ka pa naman. Kaya katuloy hindi nagiging credible kasi yung mga reaction, mga tirada mo wala sa ayos. Kita nyo, nasuplak ka ng dalawang idol natin sa Net25. Baka hindi mo na iintindihan, Manang Claire. Tuloy pa natin, Mali yung pagkakaunaw. Mas mabuti pa yung AI, diba? At least tama yung sinasabi. Ay, nako. Sayang, inaabot tayo ng oras meron din doon kasi mga senador ng mga bias. Bukas, pag-usapan natin yan. Mga kababayan, ano masasabi natin? Anong masasabi nyo mga kababayan ko? Sino ang tunay na reyna ng mga peke? Sino ang tunay na mga nagbibigay ng mga maling information? Dito na rin natin maiintindihan itong dalawang idol natin na si Kuya Nelson at yung kasama niya. Malupit. Mas maniniwala ko sa dalawang angkor na ito. Naku po mga kababayan. Sinong fake news? Attorney Claire Castro o si Senator Bato? Saan kayo maniniwala? Mas maigi pa itong AI na ito Yung merito, naiintindihan ng taong bayan Ako wala akong pakialam kung AI ito. Ang iniintindi ko dito, yung merito, which is tama naman. Sinisingle out lang si Sara Duterte. Why all? Bakit hindi nyo lahatin kung talagang gusto nyo mawala itong korupsyon sa Pilipinas? Sige nga po. I-comment nyo po mga netizen, mga mahal kong mga subscriber. I-comment nyo, sino ang mas fake news? Manang Claire o si Senator Bato? Isang like, isang share po at isang subscribe. Mabuhay po mga kababayan. Once again ako si The Wonders Philippines na laging nandito. Maghahatid ng tunay na balita. Salamat po.